Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 2851 hanggang Kabanata 2860. Kabanata 2851. Habang bumabagsak ang teeth knife mula sa itaas, inilabas ni Hansen ang gitna at hintuturo ng kanyang kanang kamay upang suluhin ang talam. Ang nakakatakot na lakas ng espada ay naipit sa pagitan ng mga daliri ni Hansen at hindi na umusad. Matulis na parang talam ang tingin ni Isha. Ipinupuno niya ng lakas ang kanyang sandata at pilit itong ibinababa. Ngunit habang patuloy na pinipisil ni Hansen ang talam, para bang tumubo ito ng mga ugat at hindi na makagalaw. Parang mahina ang Geno armament mula sa God Spirit Gene. Kahit may tulong ng kaluban, kaya pa ring higayta ng lakas ni Isha ang katawan kung Xenogeneic, bulong ni Hansen sa sarili. Sadyang ibinigay niya kay Isha ang kaluban upang subukan kung gaano ito kalakas. Kung kaya siyang talunin ni Isha gamit ito, hahayaan niya itong manatili sa kanya bilang gantimpala sa pagiging kanyang guro. Ngunit kahit nakuha ni Isha ang biyaya ng kaluban, hindi niya mag-alaw ang mga universal cogwheel na nasa ilalim ng kontrol ng Dangshan Sutra. Hindi niya iyon mapahit. Masyadong malakas ang Xenogeneic body ni Hansen at kakakuha pa lang ni Isha ng kaluban. Hindi pa niya ganap na napapagana ang lahat ng kapangyarihan nito. Higit sa lahat, hindi gawa ang kaluban mula sa buong pagkadyos. Kung ikukumpara sa isang armament na buo mula sa pagkadyos, mas mahina pa rin ito. Paano nangyari iyon? Kayang pigilan ni Dollar ang isang nakakatakot na atake ng Knife Queen. Butterfly class ba siya? Sa antas ng kanyang kapangyarihan, dapat larvae class lang siya. Pero kung ganyan ang lakas niya, siya na ang pinakamalakas sa antas na iyon. Hindi na nakakapagtaka kung bakit sobrang mayabang si Dollar. Talagang may ibubuga siya. Binitiwan ni Hansen ang talam at umatras ng ilang hakbang. Tinitigan niya si Isha at sinabi, Knife Queen, hindi sapat ang iyong lakas para talunin ako. Kakaiba ang tingin ni Isha kay Hansen. Ibinato niya pabalik ang kaluban, at nasalo ito ni Hansen. Sa oras na iyon, lumipad palabas ng Space Battleground si Isha. Kapag natalo kita, kukunin ko ulit ang kaluban. Malamig na boses ang umalangaw-ngaw sa buong battleground. Hindi nagsalita si Hansen at basta na lamang umalis sa espasyo ng laban. Madali at malinis ang kanyang pagkapanalo, ngunit napakarami pa ring deified na nilalang nakalahok, kasama na sina Zheng Xuandao, Dragon 1, Demon Alpha, Destroyed Leader, at maging ang Very High Leader. Pawang mga nakakatakot na tao. Patuloy namang pinatunayan ng Golden Growler na wala itong katapat, at walang nilalang ang naglakas loob na lumaban dito. Dahil dito, lalong tumingkad sa mga tao ang pagganap ni Hansen. Umabot siya sa antas na nakapagpayanig sa lahat. Pagbalik niya sa hardin, nakita niya si God na nakaupo sa isang batong upuan. May chessboard sa ibabaw ng mesa. Tumingin si God kay Hansen at sinabi, hindi maihahambing ang iyong lakas sa iba sa parehong antas. Kahit laban sa isang butterfly class, mahusay ka. Napakalakas ng iyong genes. Dapat ay galing iyon sa sinaunang dugo. Ngunit hindi ka mukhang kabilang sa mga may ganong dugo. Napakakakaiba. Maaari mo bang sabihin kung anong lahi ka? Taong-tao ako, casual na tugon ni Hansen. Napatingin siya sa chessboard at nakitang patas ang laban. Nalito siya at nagtanong, kanino ka nakikipaglaro? Sa isang kawili-wiling tao, sagot ni God na nakangiti. Kawili-wiling tao, nasaan siya? Hindi nakakita ng iba si Hansen. Narito siya, turo ni God sa chessboard. Dito, naguluhan si Hansen. Maliban sa chessboard, wala siyang nakikita o nararamdamang iba. Nasa loob siya ng chessboard, sabi ni God na tumatawa. Siya ba ay, nag-iba ang mukha ni Hansen at sinuri niya ng mabuti ang mga pyesa. Nakita niya ang isang itim na pyesa na kakaiba. Simple lang ang mga puti at itim na pyesa, ngunit ang itim na ito ay may ukit na simbolo, isang larawan ng matandang lalaki. Bakit parang pamilyar ang simbolong ito, Diyos ko? Namutla si Hansen at hindi makapaniwala. Si Holy Pirate ba iyan? Bakit siya naging pyesa ng chess? Humiling siya sa akin ng 3 bagay. Isa doon ay ang makapaglaro ng chess. Tinupad ko ang kanyang hiling. Itinuro ni God ang chessboard. Interesado ka bang tapusin ang laro? Umiling si Hansen. Ayaw niyang maging katulad ni Holy Pirate na naging pyesa ng chess.
Huwag kang mag-alala, siya lang iyon dahil humiling siya. Sa iyo, chess lang ang lalaruin natin, tawa ni God. Umiling si Hansen. Katamtaman lang ang galing ko sa chess. Humanap ka na lang ng chess master. Ang iyong Geno art ay kahawig ng very high sense ng mga very high, sabi ni God. Mabuti ang chess para maunawaan mo ang mga bagay. Makakatulong ito sa iyo. Alam ni Hansen na tama si God. Ang Dangshan Sutra at chess ay may pagkakahawig. Noon pa man, pinag-aralan na niya ito kaya't magaling din siya. Ngunit ang paglalaro laban kay God ay hindi basta pagsasanay. Para itong laban hanggang kamatayan. Kung madaya siya, baka siya rin ay maging pyesa. Kaya tumanggi siya, maghahanda ako para sa susunod na laban. Wala akong oras. Kung matalo ka, wala kang dapat ibigay. Kung manalo ka, ibibigay ko sa iyo ang piyesang ito, turo ni God sa piyesa ni Holy Pirate. Ano ang silbi sa akin ng piyesang iyon? Tanong ni Hansen. Maaaring gawing tao ang piyesa, at ang tao ay gawing piyesa. Kung nasa iyo ito, kaya mong ipagawa ang kahit ano. Kahit dumaan siya sa dagat ng apoy, hindi siya maaaring tumanggi. Kinuha ni God ang isang puting piyesa, inilagay sa chessboard, at ngumiti. Turn mo. Hindi tiyak ni Hansen kung anong antas ni Holy Pirate, ngunit sigurado siyang hindi bababa sa butterfly class dahil nakakalabas-pasok siya sa Space Garden. Ang pagkakaroon ng ganoong uri ng alipin ay malaking tulong. Ngunit nabahala rin siya. Kung makontrol ng ibang lahi si Holy Pirate, magiging panganib siya sa Space Garden. Kung siya mismo ang makakapagpigil dito, mas mabuti. Malaking tukso iyon, ngunit hindi pa rin lubos na nagtitiwala si Hansen kay God. Nangako akong sa susunod na kalahating taon, hindi kita sasaktan, malamig na wika ni God. Hindi ko sisirain ang pangako ko. Alam mong hindi makakapagsinungaling ang Diyos. Sige, kung pastahan ito, sasali ako. Kinuha ni Hansen ang piyesa at umupo sa tapat ni God. Magaling si Hansen sa chess, isa siya sa pinakamahuhusay sa alliance. Ngunit laban kay God, talo siya ng tuluyan. Hindi kasama sa bilang ang stalemate. Naglaro sila ng 8 beses, at lahat ay talo si Hansen. Parang naglalaro siya laban sa isang supercomputer. Ang bawat galaw niya'y pinag-iisipan ng matagal, ngunit ang sagot ni God ay parang kusang lumalabas lamang. Kahit mukhang pabigla-bigla ang galaw nito, laging napapahamak si Hansen. Sa bawat laban, talo siya ng walang kalaban-laban. Kabanata 2852. Maglaro tayo ulit sa ibang oras. Sa ngayon, kailangan ko munang mag-ensayo at maghanda para sa susunod na laban. Gusto pa sanang magpatuloy ni Hansen sa paglalaro ng chess, pero kakaiba talaga ang ugali niya. Kapag natatalo siya, mas lalo siyang ginaganahang lumaban. Gusto niyang ipagpatuloy hanggang sa malampasan niya ang kalaban. Pero nang maalala niya ang tungkol sa pag-abot sa butterfly class, pinigilan niya ang sarili at tumigil na sa chess. Pwede ko bang makita ang scabbard? Tanong ng Diyos. Isa lang yang basag na scabbard. Wala namang espesyal dyan. Tumayo si Hansen at balak ng dumiretso sa Nine Defense Palace. Kung tama ang hinala ko, ikaw ang pumatay kay Skyvine Radish, casual na sabi ng Diyos. Dapat nasa iyo ang kanyang God personality. Kung papayagan mo akong siyasatin ang scabbard, maituturo ko sa iyo kung paano gamitin ang God personality ni Skyvine Radish. Wala akong God personality. Kung gusto mo talaga itong makita, sige, kunin mo na. Isa lang naman tong basag na scabbard. Ano bang mapapala mo dito? Kinuha ni Hansen ang scabbard at ipinakita sa Diyos. Dalawa na ang God personalities na hawak ni Hansen pero hindi niya alam kung paano gagamitin ang mga ito. Para sa kanya, walang saysay kung basta lang niya itong hawakan. Kung matututo siyang gamitin, malaking tulong iyon. Kinuha ng Diyos ang scabbard at sinuri ito habang nagsasalita. Ito ay isang armament na gawa mula sa basag na God personality. Malamang ito ay pag-aari ng Sky Armor God. Inaasahan na ni Hansen na gawa ito mula sa God personality, pero hindi niya inaakalang ito ay isang sirang God personality, lalo pat pagmamayari pala ito ng Sky Armor God. Matapos tingnan, ibinalik ng Diyos ang scabbard kay Hansen, ngumiti at nagbigay ng babala. Isang payo lang. Kapag nakatagpo ka ng Sky Armor God, huwag mong ipapakita ang scabbard na ito. Akala ko ba, hindi maaaring sakta ng mga Diyos ang mga nilalang ng sansinukob? Tanong ni Hansen. Dapat ganoon nga, sagot ng Diyos. Pero depende kung paano ginagamit ang mga alituntunin. Hindi na siya nagbigay pa ng dagdag na paliwanag. Ibig mong sabihin, kukunin ng Sky Armor God ang scabbard kapag nakita niya ito. Muling tanong ni Hansen. Siguro, basta mag-ingat ka na lang.
Tumanggi ng magpaliwanag pa ang Diyos at sinabing may kailangan siyang ihanda. Nangako siyang sa ibang oras na lang niya ituturo kay Hansen kung paano gamitin ang isang God personality. Pumunta si Hansen sa Nine Defense Palace ilang ulit para maghanda sa pagiging butterfly. Nang makaalis si Hansen, tumingin ang Diyos sa kalangitan kung saan naroon ang Geno God List. Nang makita kung sino ang susunod na makakalaban ni Hansen, may kakaibang ekspresyon siyang ipinakita. Mayroon lang isang Abyss Knight sa walang hanggang bangin. Gamit ang Sky Armor God's personality, susubukan niyang angkinan ang Abyss Knight. Gagawa siya ng God Body Landing at babawiin ang God personality kapag sumali siya sa Geno God List. Kaya magiging kawili-wili ang susunod na laban. Tingnan natin kung anong antas ka na. Sa loob ng Nine Defense Palace, pumasok si Hansen sa isang bakanting palasyo at agad itong isinara. Hindi niya sigurado kung matatakasan ba niya ang pagtingin ng Diyos, pero iyon lang ang magagawa niya. Battle Body Evolving. Nang piliin ni Hansen na mag-level up, naramdaman niya na parang nagbabago ang bawat selula ng katawan niya. Para itong libo-libong kuryente na dumadaloy sa loob ng kanyang mga ugat. Makati, nakakakiliti, at parang dudurog sa mga buto niya. Kachacha! Narinig ni Hansen ang parang pagkabasag ng kanyang mga buto. Nabigla siya at agad tiningnan ang loob ng kanyang katawan. Doon niya napagtanto na hindi pala nababasag ang kanyang mga buto, bagkus mabilis itong lumalaki, parang batang biglang tumatanda sa mabilis na paraan. Habang lumalaki ang laman, nagiging mas malaki rin ang katawan niya. Mula sa anyong parang bata, naging anyong isang adulto. Pero hindi pa doon nagtatapos ang pagbabago. Ang overbearing eye ng Extreme King, na matagal nang nakapaloob sa kanya, ay nagsimulang magbago rin. Para bang nilulunod siya ng lakas mula sa overbearing eye. Ang lahat ng nakikita niya ay nagiging itim at puti. Hindi mahalaga kung dilaw na pader o pulang haligi ang nakikita niya, lahat ay nagiging puti. Tanging ang mga Xenogeneic na tinitingnan niya ang may kulay na itim. At higit pa roon, nakikita niya ngayon ang mga emosyon, kasakiman, kawalan ng pag-asa, lason, puot, inggit, at kay-abangan. Napagtanto niya, ang itim ay sumisimbolo ng kasalanan. Mas madilim, mas mabigat ang kasalanan. Nang tignan niya ang sarili niya, nakita niyang transparent ang kanyang katawan, hindi puti o itim. Sa bawat panahon pala, ang bawat enforcer ay may natatanging kapangyarihan, mapang-uyam niyang bulong. Battle Body has successfully leveled up the butterfly, Battle Body Evolving. Nagulat si Hansen. Bakit tuloy-tuloy pa rin ang ebolusyon? Hindi siya uminom ng Xenogeneic genes, kaya hindi niya akalain na magpapatuloy ang kanyang pagbabago. Naunawaan niya, ito ay epekto ng overbearing eye ng Extreme King. Pinapalapit siya nito sa mga batas ng sansinukob at unti-unti siyang nagiging isang true God. Naramdaman niya na kaya niyang husgahan ang kasalanan ng bawat nilalang. Mas maraming kasalanan ng kalaban, mas malaki ang kapangyarihan niyang maipapataw dito. Biglang damaloy at sumiklab ang kapangyarihan sa kanyang mata. Pakiramdam niya, malapit na siyang maging deified. Ngunit sa huling saglit, ang lakas ay biglang umurong pabalik. Lahat ng pagbabago ay tumigil. At isang anunsyo ang umalangaw-ngaw sa kanyang isipan. Battle Body Leveling Up Failed. Kabanata 2853. Hansen, katawan ng Super God Spirit. Katawan sa labanan ng Geno, Xenogeneic Butterfly Class. Antas, deified. Progreso, 0-100. Haba ng buhay, 2,658. Tiningnan ni Hansen ang kanyang impormasyon at napansin niyang umangat siya sa butterfly class. Nakahinga siya ng maluwag. Ngunit nalito rin siya. Kahit na nabigo siya sa pag-akyat sa True God level, hindi pa rin nawala ang kakaibang pagbabago sa kanyang kaliwang mata. Nagawa pa rin niyang pagsamahin ang kapangyarihan ng Extreme King's overbearing eye. Nakakakita siya ng mga bagay sa itim at puti. Pareho lang ang epekto tulad noong dumaraan siya sa proseso ng ebolusyon. Kinuha ni Hansen ang isang salamin upang suriin ang kanyang mga mata. Napansin niyang halos walang kaibahan sa kaliwa at kanang mata niya. Mas madilim lang ang pupil ng kaliwang mata, at mas maliwanag ang puti nito. Hindi ito mapapansin maliban na lang kung titingnan ng mabuti. Mabuti at walang nangyaring masama. Hindi naging sakam si Hansen. Alam niyang magiging true God din siya sa tamang panahon, kaya hindi niya kailangang magmadali. Nagulat ang puso ni Hansen. Biglang lumabas mula sa kanyang katawan ang spell. Natapos na ang kanyang Xenogeneic mode. Si Hansen ay bumalik sa kanyang tunay na anyo. Sa wakas, bumalik na ako sa normal. Masaya si Hansen. Sinilip niya ang kanyang mga resources. Napansin niyang ang apat niyang battle bodies ay umangat din sa butterfly class, katulad noong nasa Xenogeneic mode siya.
Bagaman bumalik na lahat sa normal, may isa pa siyang problemang dapat lutesin. Kasama pa rin siya ng Extreme King, kaya kailangan niyang panatilihin ang kanyang pagkakakilanlan bilang Holy Baby. Ngunit, hindi na siya makababalik sa anyong iyon na nagdulot ng malaking problema. Sa sobrang focus ko sa pag-level up, nakalimutan ko na iyon. Napahawak sa sentido si Hansen. Hindi niya maisip ang solusyon. Kung babalik siya sa pagiging xenogeneic, makikilala siya bilang dollar. At kung aalis siya sa Nine Defense Palace at makita siya ng iba, tiyak na magiging sanhi iyon ng kaguluhan para sa Extreme King. Habang abala sa pag-iisip si Hansen, biglang lumitaw si God sa Nine Defense Palace at dahan-daang lumapit sa kanya. Hindi niya alam kung kailan pa dumating si God. Nakikita lang niya ito dahil sa kanyang kaliwang mata. Sa katunayan, nasa malayo pa si God mula sa palasyo kung saan naroon si Hansen. Ang weird, puti si God. Naguluhan si Hansen. Dahil nanakit si God ng maraming nilalang, dapat ay may naipon na itong maraming kasalanan. Ngunit ang nakikita ni Hansen ay purong puti, walang bahid ng kasalanan. Napaisip si Hansen, wala akong ideya kung paano hinuhusgahan ng Extreme King's overbearing ay ang mga kasalanan. Lumabas siya ng palasyo at diretsyong nagtungo kay God. Ngumiti si God at nagsabi, "Congratulations, umangat ka sa butterfly class." Wala namang dapat i-congratulate, tugon ni Hansen. Umangat nga ako sa butterfly class, pero hindi na ako makakabalik sa anyong bata. Hindi na ako makikilala ng Extreme Kings. Hindi ko alam kung problema ba ang darating. Madali lang ayusin iyan, sagot ni God na nakangiti. Maituturo ko sa iyo ang isang shape-shifting Geno art. Kapag ginamit mo ito, maaari mong baguhin ang anyo ng iyong katawan sa kahit anong gusto mo. Hanggat hindi ka magpapakita ng palatandaan, kahit ang mga true God ay hindi makakakita ng kaibahan. Ano ang kapalit? Tanong ni Hansen, naging alerto agad sa mga pakikitungo kay God. Wala kang kailangang gawin, sagot ni God habang umiling. Huwag, sabihin mo na lang ang presyo. Gusto ko ng malinaw na kapalit. Hindi ako tumatanggap ng bagay na walang katumbas na halaga. Umiling si Hansen. Hindi siya naniniwalang ganoon kadali ang mga bigay ni God. Okay, kung talagang gusto mo, may kondisyon ako. Pagkaraan ng saglit, sabi ni God, simula ngayon, hindi mo maaaring patayin ang sinumang nilalang na magsasabi sa iyo ng mahal kita. Kailangan mong hayaang mabuhay sila. Pumapayag ka ba? Sino naman ang magsasabi ng tatlong salitang iyon sa akin? Naguluhan si Hansen. Hindi siya naniniwalang nakikita ni God ang hinaharap. Kung kaya nitong makita lahat, hindi sana natalo ni Han Jinji at ng sacred na tao si God. Kung hindi niya nakikita ang hinaharap, bakit siya magmumungkahi ng ganoong kalokohan? Hindi ko rin alam, sagot ni God na nakangiti. Pumapayag ka ba? Deal. Tumango si Hansen. Kahit may lihim na plano si God, basta't hindi siya papatayin, ayos lang. Ito ay isang shapeshifter skill Geno art mula sa Namo. Binago ko lang ng kaunti. Isa itong napaka-interesanting shapeshifter skill. Talagang binabago nito ang anyo ng katawan mo. Hindi ito gumagamit ng mahika, kaya walang makakakita ng pagkakaiba hanggat hindi ka nagkakamali. Ipinakita ni God ang shapeshifter skill kay Hansen. Ang shapeshifter skill ay nangangailangan ng mahusay na pamamahala ng kapangyarihan, at doon mahusay si Hansen. Mabilis niyang natutunan ito. Tiningnan siya ni God na ngayon ay bumalik sa anyo bilang Holy Baby, at pinuri siya. Napakalakas ng talento mo. Ang shapeshifter skill na ito ay may napakataas na rekisito para sa talento at genes. Tanging ang mga Namo at ilang lahi na katulad nila ang makapagsasanay nito. Hindi ko inasahan na matutunan mo ito ng ganito kabilis. Mukhang abnormal talaga ang genes mo. Naintindihan ni Hansen na itinuro ito ni God bilang pagsubok. Tiningnan siya ni Hansen at nagtanong, ano ang ginagawa mo rito? Hindi ba't sinabi ko na tuturuan kita kung paano gamitin ang God personality? Tanong ni God, handa na ako ngayon. Paano ginagamit ang God personality? Tanong ni Hansen. Kailangan ba ng espesyal na gamit? Hindi na kailangan, sagot ni God. Ang paglalagay ng God personality sa scabbard ay pinakamasamang ideya. Sa totoo lang, ang God personality ay may materialized na kapangyarihan. Para sa mga hindi God, kailangan ng dagdag na hakbang upang mabuksan iyon. Sumunod ka sa akin. Biglang tumalon si God sa kalawakan. Isang lumang hagdang bato ang biglang lumitaw sa paanan ni Hansen. Nakatuloy ito sa kawalan. Hindi niya makita kung saan ito patungo. Alam ni Hansen na kung pinipilit siya ni God, wala siyang magagawa kundi sumunod. Mabilis siyang lumakad sa mga hagdang bato at bumaba patungo sa walang hanggan.
Pagdating niya sa ibaba ng hagdan, pakiramdam niya'y pumasok siya sa ibang mundo. Nang lingunin niya ang likod, hindi na niya makita ang Nine Defense Palace. Itinaas ni Hansen ang kanyang ulo at nakita sa dulo ng hagdan ang isang palasyong nakalutang. Mula sa malayo, nakita niya ang lumang misteryosong palasyo na may plakang nakasulat, Sky Radish God Temple. Sky Radish Temple, may kinalaman ba ito sa Skyvine Radish? Nagulat si Hansen. Sinuri niya ang templong nakalutang sa ere. Napansin niyang gawa ito sa mga lumang baging. Halos mistulang bato ang hitsura dahil parang petrified na berde abuhin. Pumasok si God sa templo. Binuksan niya ang malalaking pinto, at nakita ni Hansen na sa loob ay naroon ang isang God Spirit, si Skyvine Radish. Kabanata 2854. Nagulat si Hansen. Ang Skyvine Radish na ito ay kamukhang kamukha ng dati niyang pinatay. Para bang nabuhay muli ito. Maging ang shockwaves na ibinubugan nito ay kapareho rin ng nakita niya noon, ngunit mas malakas. Tiningnan ni God ang higanteng Skyvine Radish at nagsabi, ito ay katawan lang ng Diyos ni Skyvine Radish. Kung walang God personality, isa lang itong walang lamang balat. Napakalakas pa rin. Hindi naniwala agad si Hansen kaya't nagtanong, talaga bang balat lang ito? Kung hindi ito balat, bakit hindi pa rin siya kumikilos kahit nakapasok ka na sa kanyang templo? Tumitig si God sa rebel tong mukhang Skyvine Radish at nagsabi, sirain mo ang God body na ito at ilabas ang God personality ni Skyvine Radish. Doon mo matututunan kung paano ito gamitin. Tiningnan ni Hansen si God at nagtanong, hindi ba't papalitan ko lang ang rebulto sa templong ito? Kung ganoon kadali maging Diyos, hindi na ito ituturing na makapangyarihan, sagot ni God na may ngiti. Hindi na nagsalita si Hansen. Nag-ipon siya ng kapangyarihan at pinakawalan ang kanyang palad papunta sa katawan ng Diyos. Ngunit walang epekto ang kanyang atake. Para bang walang laman ang tinamaan niya, tila hindi talaga umiiral ang God body. Tumawa si God. Iyan ang isang Diyos. Paano masasaktan ng ordinaryong kapangyarihan? Maliban na lang kung makaabot ka sa True God class, wala kang magagawa laban dito. Subukan mo ang iyong scabbard. Dapat gumana iyon. Bakit? Nang pinatay ko si Skyvine Radish, nagkaroon siya ng ganitong God body dito. Kinuha ni Hansen ang return empty scabbard. Ginamit niya ito na parang kutsilyo, ngunit hindi agad niya tinira ang God body ni Skyvine Radish. Ang Diyos ay immortal. Walang nilalang na dapat nakakapuksa sa kanila. Pero may kahinaan din sila. Halimbawa, hindi sila makakadirekta ng pinsala sa mga nilalang ng universo, kahit sa mga karaniwang tao na walang kakayahang mag-level up. Hindi nila kayang patayin ang mga ito nang sila lang, maliban na lang kung may exception. Tumigil sandali si God. Ano ang mga exception? Mabilis ang tibok ng dibdib ni Hansen. Matagal na niyang gustong tuklasin ang sikreto na iyon. Kung hihiwalay ang isang Diyos ng kanyang God personality mula sa katawan at ipagsasanib ito sa isang nilalang ng universo, lilikha ito ng tinatawag na Big Universe God Body. Ang katawan na iyon ay may kapangyarihang lampasan ang mga limitasyon ng mga Diyos. Maaari nitong patayin ang mga nilalang ng universo, at mawawala rin ang kanilang immortalidad. Kapag pinatay sila, o nawala ang God personality, mamamatay sila. Tinuro ni God si Skyvine Radish. Katulad ng hanggal na ito. Pinilit niyang pumasok sa universo at ginamit ang kanyang Big Universe God Body para makipaglaban. Sa huli, malubha siyang nasugatan. Hindi na siya nakabalik sa kanyang templo, kaya naging madali para sa iyo na mahuli siya. Sa wakas, naunawaan ni Hansen kung bakit may mga Diyos na maaaring patayin at bakit ang iba ay hindi. Iyon ang kaibahan. Ibig sabihin, kung hindi pipilitin ng Diyos na pumasok sa universo, hinding-hindi siya mamamatay anuman ang mangyari. Tanong ni Hansen. Ayon sa teorya, tama, tugon ni God habang tumango. Tinitigan ni Hansen si God at muling nagtanong, ibig mo bang sabihin, maaari talaga silang mamatay? Tumawa si God at nagsabi, sa tingin mo ba sasabihin ko sa iyo ang aking kahinaan? Bilasan mo at patayin ang God body na iyan. Ayokong manatili sa nakakabagot na lugar na ito. Hindi na nagatubili si Hansen. Ginamit niya ang return empty scabbard bilang kutsilyo at tinaga ang katawan ng Diyos. Dong! Tumama ang atake ni Hansen sa katawan ni Skyvine Radish. Nag-iwan ito ng manipis na marka, ngunit lumabas ang dugo ng Diyos mula rito. Nang makita niyang hindi gumanti ang katawan, lalo pang hinigpitin ni Hansen ang hawak. Paulit-ulit niyang tinaga at hindi niya alam kung ilang beses, hanggang sa wakas ay maputol niya ang ulo ng katawan. Tiningnan siya ni God at umiling. Hindi mo mapapatay ang isang God Spirit sa ganyang paraan. Kailangan mong sirain ang kanyang God base.
Ano ang God Base? Tanong ni Hansen. Ang batong pundasyon ng isang Diyos ang nagsisilbing God Base ng kanyang katawan. Kapag nasira iyon, guguho ang buong katawan. Bago pa makapagtanong si Hansen, idinagdag ni God, iba-iba ang God Base ng bawat Diyos. Sa kaso ni Skyvine Radish, nasa kaliwang braso niya iyon. Tiningnan ni Hansen ang kaliwang braso ng katawan. May isang baging na nakaugat doon, ngunit bukod doon, walang kakaibang makikita. Sinubukan niya. Muli niyang tinaga gamit ang scabbard. Hindi niya mabilang kung ilang beses niya itong inatake hanggang sa tuluyang maputol ang kaliwang braso na may baging. Biglang gumuho ang buong katawan ng Diyos. Ang dugo, buto, at laman ng Diyos ay nagliyab at kumislap ng berdeng liwanag. Kunin mo ang God personality ni Skyvine Radish, utos ni God. Kinuha ni Hansen ang 6 na pahabang berdeng buto ng baging. Nakita niyang ang berdeng liwanag sa langit ay dumiretso rito. Nang maabsorb ng buto ang liwanag, lalo pang kumislap ang ningning nito. Bigla itong nagbago. Ang dating buto ng baging ay naging berdeng sibat. Ang dulo nito ay paikat na parang ahas at naglabas ng liwanag Diyos na hindi maipaliwanag. Nakuha ang God Personality Armament, Sky Radish Bone Lance. Umalangaw-ngaw ang anunsyo sa isip ni Hansen. Pinagmasdan niya ang sibat at biglang may mensaheng lumitaw sa kanyang isipan. Sky Radish Bone Lance, nawasak na God-class Personality Armament. Tulad ito ng isang Beast Soul. Naisip ni Hansen na pwede niya itong ilagay sa kanyang Sea of Soul, ngunit hindi niya iyon ginawa sa harap ni God. Boom! 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 Biglang kumislap ang malakas na berdeng sinag mula sa ilalim ng templo. Sa loob ng liwanag, nakita ni Hansen ang isang lumang baging na parang gawa sa berdeng jade. Unti-unti itong humuhubog ng isang bagay. Iyon ba ang God personality ni Skyvine Radish? Agad niyang nakilala. Ang lumang berdeng baging na iyon ay kapareho ng butong naging sibat. Ngumiti si God. Sinabi ko na sa iyo, immortal ang mga Diyos dito. Dinala mo rito ang God personality ni Skyvine Radish at winasak ang kanyang katawan. Kaya't dito mo siya pinatay. Pero natural lang na mabubuhay siya muli. Sandali siyang tumigil at idinagdag, huwag kang mag-alala. Kahit na mabuhay siyang muli, nakamit mo pa rin ang gantimpala. Kung hindi, paano ka makakagawa ng God personality armament? Handa na si Hansen. Alam niyang laging may kapalit ang lahat ng ginagawa ni God. Hindi siya nabigla. Paalala lang ito sa sarili niya na kailangang laging mag-ingat sa oras na kasama niya si God. Habang nag-uusap sila, nabuo na ang berdeng buto. Unti-unti na itong nagkaroon ng laman at mga organo. Muling nabubuo ang katawan ng Diyos ni Skyvine Radish. Dapat ba akong umalis ngayon? Ayaw makita ni Hansen na mabuhay itong muli. Napakabihira nito, malamig na sagot ni God. Iilan lang ang nakakakita ng muling pagbuo ng katawan ng isang God Spirit. Panoorin mo na lang. Hanggat kasama mo ako, hindi kanya masasaktan kahit isang hibla ng iyong buhok. Hindi na nagsalita si Hansen. Tahimik niyang pinanood ang muling pagbubuo ng katawan ng Diyos ni Skyvine Radish. Kabanata 2855. Ang buong proseso ay lubhang kakaiba at kamangha-mangha. Pinanood ni Hansen ang muling pagbubuo ng laman at buto ni Skyvine Radish, piraso kada piraso. Makalipas ang ilang sandali, tapos na ang bagong Skyvine Radish. Kung ikukumpara sa dating shell, ang Skyvine Radish na may Diyos na personalidad ay nagtataglay ng nakakatakot na lakas ng buhay. Ang makapangyarihang pakiramdam na iyon ay parang noong unang nakatagpo ni Hansen si King Jun. Bagamat ibinigay ni King Jun ang ganoong pakiramdam, may kaibahan pa rin ito. Ha! Tumingin si God sa muling isinilang na Skyvine Radish na may pagkagulat. Para bang may nakita siyang kakaibang bagay dito. Lumingon si Hansen at nagtanong, ano iyon? Parang may problema si Skyvine Radish, sagot ni God na nakakunot noo. Matamang nakatitig siya sa katawan ni Skyvine Radish. Ano iyon? Kumabog ang dibdib ni Hansen. Para bang may naisip siya. Sa loob ng kanyang katawan, wala siyang espiritu, sabi ni God habang nakatitig sa bagong si Skyvine Radish. Kakaiba ang tono niya. Espiritu, tanong ni Hansen. Ibig mo bang sabihin ay katulad ng mga espiritu na nawawala rin sa mga Xenogenic ng Nine Defense Palace? Tumango si God. Oo, iyon mismo. Noong una, sinabi ko sa iyo na ang espiritu ay isang hindi tiyak na bahagi ng jin ng isang nilalang. Hindi masyadong tama ang paglalarawan na iyon. Sa katunayan, hindi ko talaga alam kung paano ipaliwanag ito dahil napaka-abstrakto ng pag-iral ng espiritu. Bibigyan kita ng halimbawa, patuloy ni God. Ang ama at ina ang nagtatakda ng genetic genes.
Kahit kambal pa ang maging anak nila, hindi pa rin pareho ang genes ng dalawang sanggol. Habang sila'y lumalaki, nagkakaroon sila ng kanya-kanyang personalidad at anyo. Iyon ang epekto ng espiritu. Nag-alinlangan si Hansen at nagsabi, iba naman talaga ang genes ng kambal. Normal lang iyon, di ba? Hindi niya masyadong maintindihan ang ibig sabihin ng espiritu. Sandaling nag-isip si God bago muling nagsalita. Marahil hindi angkop ang halimbawang iyon. Alam mo naman ang mga gene duplicated na nilalang, hindi ba? Sa teorya, pareho sila sa orihinal na nilalang. Dapat magkapareho rin sila ng personalidad. Ngunit sa katotohanan, kung hahayaan mong lumaki ang mga ito ng malaya, nagkakaroon sila ng kaibahan sa anyo, katawan, at maging sa personalidad. Depende iyon sa espiritu. Nang marinig iyon, bahagyang nakunwari si Hansen na parang naiintindihan niya, ngunit hindi pa rin niya ganap na maunawaan. Hindi kasi ito bagay na kayang sagutin sa salita lamang. Walang tiyak na salita para ilarawan ito. Alam ni God na hindi pa rin ito lubos na nauunawaan ni Hansen. Itinuro niya ang bagong muling isinilang na Skyvine Radish at nagsabi, tulad nito. Ang bagong isinilang na Skyvine Radish ay dapat may parehong espiritu tulad ng dati. Ibig sabihin, ito ay tuloy-tuloy na buhay mula sa nakaraang Skyvine Radish. Ngunit ngayon, wala siyang espiritu. Ibig sabihin, isa lamang siyang kopya ng genes ng Skyvine Radish. Ang katawan ay pareho, pero sa isang banda, hindi na siya ang parehong Skyvine Radish. May pagkakaiba ba? Tanong ni Hansen. Parang may bahagya siyang naunawaan. Para sa'yo, ang pinakamalaking pagkakaiba ay hindi na niya maaalala na ikaw ang pumatay sa kanya bago ang muling pagsilang, sabi ni God. Kahit malaman pa niya, hindi siya mag-aalala. Kung wala ang dating espiritu, hindi niya alam ang mga nangyari noon at hindi niya iuugnay ang mga iyon sa sarili niya ngayon. Hindi niya iyon papansinin. Nang marinig iyon, natuwa si Hansen. Ibig sabihin, maganda na wala siyang espiritu. Hindi na ba siya magkakaroon ulit ng espiritu? Anong klaseng Diyos ang wala nito? Ang isang nilalang ay palaging dapat may espiritu, ngunit hindi na iyon kagaya ng dati. Kaya magiging iba na ang bagong espiritu. Sagot ni God habang nakatingin kay Skyvine Radish. Sa oras na iyon, nawala na ang berdeng liwanag sa altar. Natapos na ang muling pagsilang ni Skyvine Radish. Nakatayo siyang parang isang Diyos sa altar. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Naisip ni Hansen, kahit hindi na niya maaalala ang nakaraan, tiyak na hindi niya patatawarin ang nilalang na basta-basta pumasok sa kanyang templo. Ngunit sa hindi inaasahan, diretsyong lumagpas ang tingin ni Skyvine Radish kay Hansen at napako ito kay God. Nanlaki ang mata ni Hansen. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Si Skyvine Radish, na may dambuhalang katawan, ay biglang tumalon ng mas magaling pa sa kuneho. Bumagsak ang kanyang higanting katawan sa sahig na nakaluhod, nakadapa ang ulo sa lupa, at nanginginig. Nagulat si Hansen. Alam niyang mas malakas si God kaysa kay Skyvine Radish, ngunit hindi niya inasahan na isang sulyap lang ay ganoon na ang magiging reaksyon nito. Para siyang daga sa harap ng pusa, pero mas masahol pa. Hindi man lang siya makatakbo, nakaluhod lang siya sa lupa na nanginginig. Tere na, malapit na ang oras, may ilang laban pa akong gustong panoorin. Walang pakialam si God kay Skyvine Radish. Nag-inat siya at naglakad palabas ng templo. Tiningnan ni Hansen ang nakaluhod na si Skyvine Radish na hindi man lang maglakas loob na itaas ang ulo. Lumabas siya ng templo kasama si God. Pagkalabas nila, ilang beses pang lumingon si Hansen. Habang nakikita pa niya ang templo, nakikita niyang nakaluhod pa rin doon si Skyvine Radish, hindi makagalaw. Pag-apak niya sa huling bato ng hagdan, biglang nagbago ang kanyang paligid. Nasa loob na siya ulit ng 9 Defense Palace. Ginawa mo ang gusto ko. Sa susunod na laban, dapat manalo ka. May tiwala ako sa'yo. Nakangiting sabi ni God kay Hansen. Oo, may tiwala rin ako sa sarili ko. Hinimas ni Hansen ang kanyang ilong. Bumalik si God sa hardin. Naiwan si Hansen at nagkunwaring papatay pa ng mga Xenogeneic. Nang makalayo si God, agad niyang tiningnan ang kanyang Sea of Soul. Sinuri niya ang Diyos Espiritu ni Skyvine Radish. Naisip ni Hansen, ibig bang sabihin nito na ang mga Diyos Espiritu ang tinutukoy niyang espiritu? Dahil kinuha ang Diyos Espiritu, kaya muling isinilang si Skyvine Radish na wala nito. Ibig bang sabihin, may panibagong espiritu na mabubuo? Kung ganoon, ang mga Beast Soul ba ang espiritu ng mababang uri ng nilalang? Pero teka, sabi ni God, wala ring espiritu ang mga Xenogeneic sa 9 Defense Palace. Nasaan kaya ang mga espiritu nila? Paano nakuha ng mga hari ng Extreme King ang kanilang mga kaluluwa?
At kung ang mga Beast Soul ang espiritu nga nila, bakit kaya nagagawa ng tao na pumatay ng Xenogenic at maagaw ang kanilang espiritu? Pati ang Diyos Espiritu, nahuhugot din. Naisip ni Hansen ang napakaraming bagay. Kinilabutan siya sa dami ng tanong na sumulpot. Parang may hawak na siyang susi, ngunit kulang pa ang impormasyon upang mabuksan ang katotohanan. Para siyang nakasilip ng anino sa likod ng papel, ngunit hindi makita ang buong anyo. Parang kailangan kong hintayin na maging tunay na Diyos klase ako. Doon ko lang malalaman ang lahat sa loob ng Gino Hall. Napabuntong hininga si Hansen. Itinigil muna niya ang pag-iisip ng labis. Alam niyang mas mahalaga ang dagdagan ng sariling lakas. Nagtataka ako kung anong kapangyarihan ang taglay ng Skyvine Radish Godlands na ito. Sinubukan ni Hansen na ilagay ang sibat sa kanyang Sea of Soul, at gumana nga. Tulad ng isang Beast Soul, lumitaw ito sa kanyang kamay kapag iniisip niya. Kaya pala maaaring ilagay ang mga God Personality Armament sa Sea of Soul. Magkahalo ang damdamin sa mukha ni Hansen. Kabanata 2856. Hawak ang Skyvine Radish Godlands, binuksan ni Hansen ang pinto ng susunod na palasyo. Nakakita siya ng isang Xenogenic sa loob na kamukha ng leon. Itinaas niya ang sibat at sinugod ito. Isa itong Butterfly class Xenogenic. Dahil hindi na ito katapat ni Hansen, nilampasan na lang niya at hindi na pinatay. Si Hansen ay Butterfly class na rin. Madali na lang sana iyon para sa kanya. Ang mas mahalaga, gusto ni Hansen na subukan ang kapangyarihan ng Skyvine Radish Godlands. Medyo may pagdududa si Hansen tungkol dito. Inisip niya na baka kagaya ito ng Phoenix Feather, walang epekto sa mga ordinaryong nilalang at nakakasakit lang sa mga Diyos. Nagliwanag ng berdeng sinag ang sibat. Tumagos ito sa dibdib ng Xenogenic. Kahit si Hansen ay nagulat, gumagana pala ang God Personality Armament laban sa karaniwang nilalang. Hinugot ni Hansen ang sibat. Walang lumabas na dugo ng Diyos, pero may mga usbong na tumubo mula sa sugat. Lalo itong lumaki at agad na nagkabuhol-buhol na parang lumang baging, binalot ang buong katawan ng Xenogenic. Para itong naging higanting itlog ng baging. Agad na namatay ang itlog ng baging. Nang malanta ang mga baging at humiwalay sa katawan, wala nang natirang buhay ang Xenogenic, isang tuyong balat na lang ito. Xenogenic Butterfly Hunted. God Power Lion, Deified Xenogenic Gene Found. Nang makita ito, medyo kinilabutan si Hansen. Isang hampas lang ng sibat ang nakapatay sa Butterfly class na nilalang. Higit pang nakakatindig balahibo ang mga baging na sumisipsip ng buhay kaysa sa isang patalim. Inisip ni Hansen na baka sa sarili niya tumubo ang ganoong baging at agad siyang kinilabutan. Ang lakas ng sibat na ito ay kasing husay ng Shield of the Medusa's Gaze. Sa lakas ko ngayon, magagamit ko na ang Shield at ang Charming God Gian. Nasa akin din ang Purgatory Heaven, isang 9-spin Destiny Mirror, at Siren Bottle. Kahit hindi ako gumamit ng Super God Spirit Mode, kaya ko na sigurong makipaglaban sa isang tunay na Diyos na elite. Pero si Hansen ay hindi pa talaga nakalaban ng isang tunay na Diyos na elite. Hindi siya sigurado. Ang 9-spin Destiny Mirror at Siren Bottle ay hindi naman pambagsak. Mga natatanging hiyas lang ang mga iyon, at si Little Angel ang may hawak ng Purgatory Heaven. Kaya magagamit ko lang talaga ang Shield of the Medusa's Gaze at Charming God Gian. Baka magamit ko na nga ang Gian, hindi na ako malalamon ng kapangyarihan nito ngayon. Napansin ni Hansen na marami na siyang natipong mga kayamanan. Bagaman kakaiba ang kapangyarihan ng ilan, iilan lang ang hindi magagamit sa laban. Siyempre, karamihan sa mga iyon ay nakuha pa ni Hansen noong hindi pa siya kasali sa Godfight kaya hindi niya balak gamitin ang mga iyon dito. Kung suswertihin, baka sapat na ang isang Skyvine Radish Godlands para makapasok ako sa top 100. Hinaplos-haplos ni Hansen ang sibat at labis niya itong nagustuhan. Bumalik si Hansen sa hardin. Nakaupo si God sa isang upuan, pinapanood ang God fights. Tama ang balik mo. Ito ang pinakamagandang laban ngayon. Halika, panoorin natin. Ngumiti si God kay Hansen habang nagsasalita. Tumingin si Hansen sa espasyo ng battleground ng Gino Godlist. May isang dragon na hindi niya kilala roon pero ramdam niya agad ang nakakatakot nitong presensya. Tiningnan ni Hansen ang talaan ng laban. Ang mga magtatagisan ay sina Dragon 1 at Demon Alpha. Hindi iyon ang Dragon 1 na kilala ko. Siguro ito ang Dragon 1 mula sa nakaraang henerasyon, kasing edad ni Sky Palace Leader. Ano kayang uri ng deified ito? Habang nakatingin si Hansen sa battleground, hindi pa rin niya makita si Demon Alpha. Mas interesado si Hansen kay Demon Alpha. Siguro dahil parang may kaugnayan ang mga demon sa mga Shire.
Inisip niya na baka si Demon Alpha ang kauna-unahang Shiren na nakapasok sa Geno Universe. 100 taon lang ang lumipas, pero umabot na ang dragon na iyon mula primitive hanggang true god, wika ni God. Siguradong gumamit siya ng Dragon Blood skill. Kung hindi, imposible iyon. Hindi naintindihan ni Hansen, kaya nagtanong siya, ano yung Blood skill? Sumagot si God, isa ito sa pinakamalakas na Geno art ng dragons. Kapag tumanda na ang isang dragon, pwede niyang ilipat ang lakas ng dugo niya sa isa pang dragon. Dahil dito, mabilis lumalakas ang gens ng huli. Maraming lahi ang may kaparehong uri ng sining, pero ang dragons lang ang tunay na bihasa rito. Natutunan ito ng Buddha mula sa dragons at binago nila, pero mas mahirap gamitin at hindi kasing husay ng blood skill na ito. True God Class Dragon. Talo ba si Demon Alpha? Nagtatakang tanong ni Hansen. Dahil sinabi ni God na magiging kahanga-hanga ang laban, nagduda siya kung talagang basta-basta matatalo si Demon Alpha. Hindi rin makapaniwala si Hansen na kaya ni Demon Alpha lumaban sa isang True God Class na Dragon 1. Ang mga demon ay batang lahi pa. Hindi pa ganoon kataas ang kanilang ranggo sa mga higher race. Mahirap isipin na mayroon silang True God Class Elite. Sa katunayan, marami ring nilalang ang ganoon ang iniisip. Walang naniwala na matatalo ni Demon Alpha si Dragon 1. Ang mga dragon ay kilala bilang pinakamatapang na lahi. Kapag naabot nila ang True God Class, ang lakas nila ay napakatindi. Kayang salagin ang 99.9% ng elemental attack. Para silang may hindi matitinag na katawan. Mr. Palace Leader, kapag nanalo pa ng 2 beses si Dragon 1, maaari mong ipagpatuloy ang Geno Being Scroll fights. Hindi ko lang alam kung sino ang mapapahamak. Ngumiti ang isang babae kay Sky Palace Leader. Noong laban sa Geno Being Scroll, tinalo ni Sky Palace Leader si Dragon 1 at nakuha ang pinakamataas na King Plus rank. Ikalawa lang si Dragon 1. Tumawa si Sky Palace Leader. Natalo na niya ako minsan, hindi niya na ako matatalo muli. Kahit ilang beses kaming maglaban, iisa ang magiging resulta. Bukod pa roon, kailangan pa niyang talunin si Demon Alpha. Hindi pa ganoon kalakas ang mga demon, casual na sabi ng babae. Paano matatalo ni Demon Alpha ang isang True God Class na Dragon 1? Mahihirap sabihing sigurado, sagot ni Sky Palace Leader. May mga misteryo ang kasaysayan ng mga demon. Ang kanilang Sky Demon power ay may kakaibang katangian. Hindi pwedeng maliitin ang lahing ito. Isa pa, matagal na rin silang kabilang sa high race. Sa kasamaang palad, walang nakakakilala sa totoong kapangyarihan ni Demon Alpha. Kahit Sky Palace, walang ganoong impormasyon. Ang malinaw lang, natatangi si Demon Alpha. Hindi sumang-ayon ang babae. Nagpapanggap lang silang misteryoso. Kahit may talento at tibay si Demon Alpha, wala silang magagawa kung kulang sila sa resources. Sa kakaunting yaman ng mga demon, magugulat na ako kung may butterfly class sila. Wala silang tsansa na magkaroon ng True God Class, maliban na lang kung tulad sila ni Dragon 1 na may nakakatakot na lakas mula sa dugo ng kanilang mga ninuno. Kung hindi, paano siya magiging True God? Paano niya matatalo si Dragon 1? Habang nag-uusap sila, isang anino ang pumasok sa space battleground. Ang anino ay lubos na maitim, parang nilalang na hugis tao na naglalakad sa kalawakan, pero hindi mukhang totoo ang katawan. Nag-ipon ng kapangyarihan si Hansen para makita ang itsura ni Demon Alpha, pero dilim lang ang kanyang nakikita. Hindi niya makita ang tunay na anyo ni Demon Alpha. Kabanata 2857. Tinitigan ni Dragon 1 si Demon Alpha na para bang isang hari na tumitingin sa mga magsasaka. Nasa likod niya ang isang pares ng gintong pakpak, ngunit hindi mukhang gagalaw siya. Demon Alpha, narinig ko na ang mga demon ay mga dalubhasa sa causal powers, malamig na sabi ni Dragon 1 habang nakatayo. Ipakita mo nga kung ano ang kaya mo. Balot ng anino si Demon Alpha, hindi makita ang kanyang mukha. Hindi rin siya sumagot kay Dragon 1. Itinaas lang niya ang kanyang kanang kamay, may hawak na tila kutsilyo, at hinampes ito kay Dragon 1 na nasa kalawakan. Pinagmamasdan ni Hansen si Demon Alpha. Nakita niyang inihampas nito ang kanyang kamay, ngunit walang kapangyarihang lumabas. Para lang siyang basta hamampes ng walang saysay. Totoo nga, kapangyarihan ng Azure, bulong ni Hansen. Bagaman hindi niya naensayo ang Azure Sutra, matagal niya itong pinag-aralan. Hindi na siya baguhan sa mga kakayahan nito. Walang shockwave ng kapangyarihan ang palad ni Demon Alpha. Malinaw na iyon ang pinakamataas na antas ng Azure Sutra, isang hampas na pumuputol sa sanhi. Katcha! May kakaibang tunog na lumabas mula sa leeg ni Dragon 1. Lahat ay tumingin sa kanyang leeg.
May manipis na hiwa sa kanyang gintong kaliskis, kasing nipis ng buhok, ngunit hindi ito nakalusot sa matitibay na kaliskis ng dragon. Talagang makapangyarihan ang causal powers. Napigilan akong makarik, hindi masama, malamig na sabi ni Dragon 1, sabay tango. Habang nagsasalita, kusa nang gumaling ang kanyang mga kaliskis. Unti-unting nawala ang hiwa hanggang tuluyang walang bakas na naiwan. Sa Sky Palace, nagulat ang babae. Tinanong niya, kaya bang iwanan ng kapangyarihan ni Demon Alpha nang marka ang mga kaliskis ni Dragon 1? Totoo bang naging True God class na siya? 70% sigurado ako, tugon ng Sky Palace leader, na nakatingin kay Demon Alpha na may interest. Hindi ko inaasahan na may ganoon siyang tago na paraan, pero wala ring silbi iyon kahit pa True God siya, wika ng babae. Pareho silang True God, at ang Dragon God body ni Dragon 1 ay halos hindi tinatabla ng kahit anong kapangyarihan. Hindi siya masusugatan ni Demon Alpha. Talo siya ngayon. Makapangyarihan nga ang Dragon God body, pero ang causal powers ay napakahiwaga rin. Mahirap sabihin kung sino ang mananalo, sagot ng Sky Palace leader na hindi sumang-ayon sa babae. Samantala, ang buong universo ay nakamasid sa laban. Nabigla ang lahat sa ipinakita ni Demon Alpha. Alam ng mga elite na True God class na si Dragon 1, pero dahil nagawa ni Demon Alpha na iwanan ng marka ang kanyang Dragon Scales, malaki ang posibilidad na True God class na rin siya. Hindi ako makapaniwala na sa isang maliit na lahi gaya ng mga demon, mayroong True God class elite, sabi ni Viking, habang nakatingin kay Demon Alpha. My King, pagkatapos ng laban na ito, pupunta ba tayo sa mga demon, kunin siya, at ipasunod sa atin? Mungkahi ng isang Extreme King Elder. Hintayin muna natin ang magiging resulta ng laban, malamig na sagot ni Viking. Hindi simpleng karakter si Demon Alpha. Sa Space Battleground, nang makita ni Dragon 1 na hindi na umatake si Demon Alpha, nagtanong siya, bakit hindi ka tumutuloy? Kung umatake ulit ako, mamamatay ka. Hindi nais ng mga demon na maging kaaway ng mga dragon. Pinapayuhan kitang umatras na ngayon. Walang emosyon ang tinig ni Demon Alpha, parang malamig na kuryente. Ngunit ang sinabi niya ay nagpaisip sa lahat ng nilalang sa universo na siya'y baliw. Baliw ang Demon Alpha na ito. Ni hindi niya nabasag ang kaliskis ni Dragon 1 tapos magsasalita siya ng ganyan. Siguradong hindi pa siya nanalo sa laban-laban sa mga nasa labas ng pamilya niya. Kaya siya ganoon kabaliw at kamangmangan. Paano siya nakapagsalita ng ganoon sa harap ng pinakamapangahas na dragon sa mundo? Humihiling lang siya ng kamatayan. Pinag-uusapan ito ng lahat ng lahi. Para sa kanila, mas malakas pa rin si Dragon 1 kaysa sa Demon. Ha! 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 Tumawa si Dragon 1. Walang duwag na dragon na takot mamatay. Nandito lang ako. Kung kaya mo akong patayin, sinisiguro ko, hindi magiging kaaway ng mga demon ang aking lahi. Mula ngayon, susunod ang mga dragon sa mga demon. Hindi nagsalita si Demon Alpha. Tinaas lang niya ang kamay niya na parang kutsilyo, at muling hinampes kay Dragon 1. Nagliwanag si Dragon 1. Tumitig siya sa kamay ni Demon Alpha. Hindi mapigil ang kumilos ng kanyang katawan, lumabas ang mga substance chains. Ang nakakatakot na gintong aura ay nag-anyong maraming gintong god dragon sa paligid niya. Para siyang isang matandang dragon god na bumababa mula sa langit. Halos tumigil sa pagtibok ang puso ng lahat. Kahit hindi sila naniniwalang kayang putulin ni Demon Alpha ang katawan ni Dragon 1, ang pagiging seryoso nito ay nagbigay ng bigat sa kanilang dibdib. Dahan-dahan pa rin ang galaw ng kamay ni Demon Alpha. Para lang siyang naglalaro, walang nakikitang kapangyarihan. Mahirap paniwalaan na ang tila walang lakas na palad ay makakapatay ng isang True God class dragon. Katsa! Biglang umagos ang gintong dugo ng dragon. Nabasag ang kalangitan na puno ng kapangyarihan ng gintong dragon. Lumipad ang ulo ni Dragon 1 mula sa kanyang katawan, naiwan ang bakas ng gintong dugo sa kalawakan. Lahat ng nakapanood ay natigilan. Nanahimik ang buong universo. Isang hiwa lang ang tumapos sa isang True God class Dragon 1. Mahirap paniwalaan ang ganoong lakas. Ako ba, tama ba ang nakikita ko, ang ulo ba ni Dragon 1 ay naputol? Napakakilabot ng Sky Demon Power, napakakilabot ni Demon Alpha. Mula ngayon, baka maging pinakamataas na lahi na ang mga demon. Isipin mo, isang hampas ng palad lang ang nakaputol ng ulo ng dragon. Matapos ang mahabang katahimikan, lahat ng nilalang sa iba't ibang lahi ay nagulat at natakot. Sa mga laban sa Geno God List na ito, napakaraming hindi inaasahang kaganapan, buntong hininga ni Sky Palace Leader. Si Gold, si Demon Alpha, si Dollar, si Lulay, napakaraming nakakatakot na elite sa universo.
Napakalaki ng mundong ito, sabi ng babae habang nakatingin kay Demon Alpha. Ang malaking mundo ay nangangahulugang magulong mundo. Tapos na ang magagandang araw. Pagkatapos ng mga laban na ito, siguradong yayanigan ng universo ang langit at lupa. Hindi natuwa si Sky Palace Leader. Napangiti lang siya ng mapait at umiling. Hindi ko maintindihan kung paano nagawa iyon ni Demon Alpha, sabi ng babae. Tahimik muna si Sky Palace Leader bago nagsalita kung pagbabasehan ang causal powers noon at ang resulta ngayon, gaano man kalakas si Dragon 1, hindi niya mapipigilan ang sanhi ng nakaraan. Nagbago ang ekspresyon ng babae. Ibig mo bang sabihin, kayang hiwain ni Demon Alpha ang nakaraan? Katulad ng kapangyarihan ng taong iyon mula sa Sacred. Hindi iyon pareho. Yung tao sa Sacred ay kayang baluktutin ang oras at espasyo. Ang kapangyarihan ni Demon Alpha ay nakatuon sa sanhi. Ang kamay niya ay may sanhi ng kahapon, kaya kaya niyang hiwain ang kahapon. Kung walang sanhi mula sa kahapon, hindi niya magagamit ang kapangyarihan niya. Sandaling tumigil si Sky Palace Leader bago nagpatuloy. Kahit ganoon kalakas ang cause power, hindi ganoon kadaling patayin si Dragon 1. Habang nagsasalita, sa Space Battleground, biglang umatras ang nagkalat na gintong dugo ng dragon. Tumayo ang walang ulong katawan ni Dragon 1 sa kalawakan, iniangat ang kamay. Lumipad pabalik ang kanyang ulo at bumalik sa leeg. Idinikit niya ito, at agad na gumaling ang sugat. Kabanata 2858. Ang mga katawan ng dragons ay talaga namang nakakainggit. Sabi ko na paano naman basta-basta mapapatay si Dragon 1? Talagang siya ang pinakamatapang sa mundo. Paano pa rin siya nabubuhay? Ang mga kapangyarihang kaugnay sa sanhi ay misteryoso. Kahit napanood ko, hindi ko iyon matatalo. Pero kung nais mong patayin ako, Dragon 1, hindi iyon sapat. Binuksan ni Dragon 1 ang kanyang mga mata. Tinitigan niya si Demon Alpha at sinabi, inaamin ko na karapat-dapat kang lumaban sa akin. Matagal na mula noong huli kong naranasan ang isang tunay na laban. Pagkatapos noon, inilabas ni Dragon 1 ang isang bagay. Isa itong gintong pamalo na 2 talampakan ang haba. Patag ito at parisukat ang anyo, parang isang ruler. Nakaukit dito ang napakaraming tato ng dragon. Ang mga ito ay maganda at misteryoso. Nakilala ng babae ang gintong ruler na iyon. Ang sandata ng lahi ng dragon, ang Blood Dragon Ruler, ay nasa kanyang mga kamay. Mukhang si Dragon 1 na ang magiging pinuno ng dragons. Tila inaasahan na ito ng pinuno ng Sky Palace. Malaki ang ipinuhunan ng dragons kay Dragon 1 sa henerasyong ito. Naging tunay na Diyos siya sa loob ng 100 taon at malapit na siyang maging leader ng dragons. Sa tulong ng sandata ng lahi na Blood Dragon Ruler, tataas ang tsansa niyang manalo, sabi ng babae. Bagaman malakas si Demon Alpha, ang demons ay naging mataas na lahi lamang kamakailan. Hindi ko iniisip na mayroon silang sandata ng lahi na makakalaban dito. Baka nga wala. Malabong tugon lamang iyon ng pinuno ng Sky Palace. Roar! Hawak ang Blood Dragon Ruler, umatungal si Dragon 1. Kumislap ito ng gintong liwanag at naging napakaraming anino ng Blood Dragon. May 8 nakakatakot na anyo ng Dragon Shadow na pumalibot kay Dragon 1. Bawat Dragon Shadow ay parang mabangis na halimaw na kayang wasakin ang mundo. Naglalabas ang mga ito ng nakakatindig balahibong presensya na parang isang kagat lamang ay kaya nang lumunin ang buong sansinukob at lahat ng mga galaksiya. Sa susunod na sandali, ang 8 Dragon Shadows ay sabay na umatungal kasama si Dragon 1. Lahat sila ay pumasok sa katawan ni Dragon 1. Pang! Pumadyak ang mga pakpak sa likod ni Dragon 1. Mabilis na lumaki ang kanyang katawan. Ang gintong liwanag sa kanyang katawan ay kahanga-hanga, ngunit sa kanyang likod ay umusbong ang malalaking buto na parang mga tinak. Ang kanyang bibig ay nagpakita ng nakakatakot na mga pangil. Ang mga sungay sa kanyang ulo ay nakapanghihilakbot. Patuloy ding lumaki ang kanyang mga pakpak. Isa pang ulo ng dragon ang sumulpot sa kanyang balikat. Sumunod ay isa pa, at isa pa. Sunod-sunod na lumitaw ang maraming kakaibang ulo ng dragon. Sa loob lamang ng ilang sandali, si Dragon 1 ay naging isang higanteng 9 na ulo, gintong dragon. Parang isang halimaw na kayang sakupin ang mundo. Ang 9 na ulo ay sabay-sabay na tumitig kay Demon Alpha. Napakatindi ng presensya. Ramdam ko agad ang lakas niya kahit nakikita ko lang. Kung si Demon Alpha ang kaharap niya, gaano kalakas na presyon ang nararamdaman niya. Bagaman nanonood lang si Hansen ng laban, ang 9 na ulo, gintong higanteng Dragon 1 ay naglalabas ng presyon na halos hindi siya makahinga. Para siyang masisindak sa hirap ng paghinga. Tumingin si God sa 9 na ulo, gintong higanteng dragon at sinabi, napaka-interesante ng mga dragons.
Kaya nilang ilagay ang sariling dugo at espiritu sa isang sandata ng lahi. Ang ganitong uri ng sakripisyo ay hindi kayang gawin ng maraming lahi sa sansinukob. Hindi ba't ang mga Dragon Shadows na ito ang kapangyarihan ng sandata ng lahi? Tanong ni Hansen na puno ng gulat. Isa sa mga Dragon Shadows ang kaluluwa ng sandata ng lahi ng dragon. Kung ordinaryong kayamanan lang iyon, kahit ang mga dragons ay hindi kakayanin ito. Hindi lang dahil hindi kakayanin ng mismong kayamanan ang ganoong kapangyarihan, kundi dahil mahirap ring magtugma ng mga elemento. Kahit parehong dragon sila, maaaring magkaiba ang kanilang elemento. May 7 magkaibang uri ng elemento ang mga tunay na Diyos na dragon. Mahirap pagsamahin ang lahat ng iyon sa iisang kayamanan, ngunit ang mga sandata ng lahi ay kayang lutisin ang ganoong problema. Basta dragon ka, maa-absorb ng sandata ng lahi ng dragon ang iyong kapangyarihan. Ganito nabuo ang Blood Dragon Ruler mula sa mga Jin ng 7 tunay na Diyos. Huminto sandali si God bago nagsabi, sa tulong ng sandata ng lahi, para kang nakikipaglaban sa 9 na tunay na Diyos na dragons ng sabay-sabay. Kahit ang pinakamahuhusay sa 3 pinakamataas na lahi ay baka mapilitan pang umiwas kung haharapin nila ito gamit ang sariling lakas. Nagningning ang mukha ni God habang nagsasalita. Kung ang sandata ng lahi ng dragon ay maipapasa pa sa bawat henerasyon, maglalagay rin si Dragon 1 nanogram sariling dugo at espiritu dito. Sa hinaharap kung isa pang dragon ang gagawa nito, at dumami pa hanggang 100 o 1,000 dragons, maiisip mo ba kung gaano ito kalakas? Hindi mahirap sakupin ang buong sansinukob. Hindi madaling magkaroon ng 100 o 1,000 dragons. Aabutin iyon ng napakatagal na panahon. Sa ngayon, 7 pa lang ang naipapasok na tunay na Diyos na dragons dito. Kung gusto mong umabot ng 100 o 1,000 dragons, Diyos lang ang nakakaalam kung ilang bilyong taon pa ang hihintayin, hindi interesado si Hansen sa ganoong usapan. Alam niyang maikli lang ang buhay ng tao, at hindi na niya aabutin ang araw na iyon. Tumawa si God at nagsabi, ang Diyos ay walang kamatayan. Ang 1 bilyong taon sa Diyos ay parang 1 segundo lang. Sulit ang paghihintay. Tumigil na sa pagsasalita si Hansen. Dahil hindi siya immortal, ang ganitong klase ng usapan kasama si God ay masakit lamang sa kanyang damdamin. Boom! Isa sa 9 na ulo ng gintong dragon ay biglang ambugan ng apoy na tumupok sa kalangitan. Halos natakpan ang buong kalawakan. Kumilos ang itim na anino ni Demon Alpha. Lumabas siya mula sa lugar na tinamaan ng apoy. Para bang sinusunog ng apoy ang kalangitan. Mabilis siyang humataw pababa gamit ang kanyang kamay. Bigla, ang mga mata ng isa sa mga ulo ng higanting dragon ay kumislap ng kakaiba. Para bang naipit ang katawan ni Demon Alpha. Nakaangat ang kanyang mga kamay at hindi na siya makagalaw. Kapangyarihang apoy at espasyo, gulat na sabi ni Hansen. Pagkatapos magsanib ni Dragon 1 sa Blood Dragon Ruler, ibig sabihin ay pinagsama niya ang Dragon Soul at ang 7 kapangyarihan ng tunay na Diyos na dragon, paliwanag ni God. Sa kanyang gintong katawan ng dragon, may 9 na kapangyarihan ng tunay na Diyos. Walang gaanong nilalang sa sansinukob na makakalaban dito ngayon. Hindi ako makapaghintay na makita kung magtitipon ang 100 dragons. Nakakalungkot. 2 pang ulo ng dragon ang biglang lumitaw upang samahan ang 9 na ulo, gintong anyo. Ang isa ay may mata na naglalabas ng laser, at ang isa naman ay nagbuga ng itim na dragon breath. Sabay nilang inatake ang nakapirming si Demon Alpha. Lahat ng nilalang na nanunood ng laban ay nabigla sa kapangyarihan ni Dragon 1. Akala nila ay mamamatay na si Demon Alpha. Nagsanib ang kulog at dragon breath. Lahat ng bagay ay winawasak ng 2 nakakatakot na kapangyarihan. Unti-unti nang natutunaw ang anino ni Demon Alpha. Lalong lumino ang kanyang katawan. Nang manipis na lamang ang natitirang anino, unti-unti nang nakita ng mga tao ang higit pang anyo ni Demon Alpha. Nakatuon ang mga mata ni Hansen kay Demon Alpha. Ngayon, nanlaki ang kanyang mga mata. Sa loob ng anino, nakita niya ang isang babaeng demon na may buhok at mata na kulay ube. Bagaman hindi niya nakikita ang buong mukha, nagbigay ang babaeng demon ng pakiramdam na matagal nang kilala ni Hansen. Pamilyar na pamilyar ito. Pang! Nang magsanib ang kulog at dragon breath, tuluyan nang nawala ang huling anino. Sa wakas, lumitaw ang mukha ni Demon Alpha. Sa pagkakataong iyon, malinaw nang nakita ni Hansen ang mukha ni Demon Alpha. Nang makita niya ito, nanginig ang kanyang buong katawan. Hindi siya makapaniwala. Ang mukha ni Demon Alpha ay eksaktong kamukha ni Zero kapag nasa Shire mode. Maging ang kanyang katawan ay pareho rin. Ngunit si Zero ay mukhang dalaga, samantalang si Demon Alpha ay mukhang mas matanda at malamig. Magkapatid ba sa kambal sina Demon Alpha at Zero?
Natigilan si Hansen. Kabanata 2859. Si Ozure at ang ina ni Hansen ay tila may masalimuot na ugnayan ng kapalaran na hindi nila matakasan. Ang pamilya Luo ay nagmana ng Shuros Falsified Sky Sutra na siyang nagdulot ng paulit-ulit na siklo ng pag-ibig at pagpatay sa pagitan ng pamilya Luo at ng Jade Shiria ng Shiria. Noong panahon ni Luolan, sinikap ng ina ni Hansen na putulin ang sumpang ito. Ninais niyang ilihim ang kanilang mga pangalan upang makalaya ang kanilang mga anak mula sa kapalarang iyon at magkaroon ng normal na buhay si Hansen. Ngunit hindi nagtagumpay ang plano. Sa isang pagkakataon, nakuha ni Hansen ang Ozure Sutra. Nakilala rin niya si Zero na may matibay na koneksyon sa Shiria. Ang kapatid niyang si Hanya naman ay nagsanay ng Falsified Sky Sutra ng pamilya Luo. Simula noon, ang pamilya ni Hansen at ang Shiria, o ang mismong Ozure King na lumikha ng Shiria, ay naging mahigpit na magkaugnay sa kapalaran. Nang makapasok si Hansen sa Geno Universe, inakala niyang may koneksyon ng mga demonyo sa Shiria, ngunit wala siyang sapat na ebidensya noon. Ngayon, nang makita niya si Demon Alpha na kahawig ni Zero, nagulo ang isipan niya. Hindi niya malaman kung ano ang dapat isipin. Ngunit hindi nagtagal, ang anino ni Demon Alpha ay binura ng naglalakihang kidlat at Dragon Breath na sabay na sumalakay upang poksain siya. Matagal nang nakagapos si Demon Alpha, ngunit sa sandaling iyon, nakagalaw siya. Ang kanyang kamay ay kumilos upang basagin ang kapangyarihang pumipigil sa kanya. Sa kanyang maputlang kamay ay lumitaw ang isang maliit na kutsilyo. Ito ay wala pang isang talampakan ng haba, kulay abo at parang tuyong buto. Sa mismong paghawak niya rito, tila nagbigay ito ng kakaibang kapangyarihan na nagpalaya sa kanyang lakas kahit nasa loob siya ng bitag na espasyo. Kumislap ang maliit na kutsilyo ng tuyong buto sa kamay ni Demon Alpha. Sa isang iglap, ang isa sa siyam na ulong gintong dragon ay napugutan. Sumirit ang dragon blood at lumipad sa kalawakan. Sa pagkatanggal ng ulong iyon, nabasag ang gapos na pumipigil sa kanya. Kumilos ang kanyang katawan na parang multo, umiwas sa sabayang pag-atake ng kidlat at Dragon Breath. Sa halip na tamaan siya, nagpasabog ang mga iyon ng mga planeta sa paligid. Muling bumalot sa kanyang katawan ang anino. Ngayon, tanging ang maliit na kutsilyo ng buto ang lantad, hindi natatabunan ng dilim. Bago pa man makapagsalita o makagalaw ang mga nakamasid, umindayog na ang kanyang kamay. Ang tila simpleng galaw ng kutsilyo, na parang gumuguhit lang sa espasyo, ay agad nagpatamban ng ulo ng apoy elementong dragon. Umagos ang dragon blood na parang lava, habang umatungal sa sakit ang natitirang mga ulo. Boom! Sabay na umatake ang ulo ng kidlat at ulo ng kaluluwa, nagbuga ng napakalakas na puwersa. Ngunit bago pa makalabas ang kidlat, ang ulo ay pugot na rin. Parang aninong sumasayaw sa liwanag ng mga bituin, muli niyang inundayan ang tuyong kutsilyo ng buto. Sunod-sunod na nahulog ang mga ulo ng dragon sa kalawakan, habang ang gintong dugo ay bumuhos na parang ulan. Ang mga nilalang na nanunood ay natigilan. Ang dating makapangyarihang siyam na ulong dragon ay para na lamang manok at aso na pinapatay ng isa-isa. Maging si Hansen, na bihasa na sa Ozure Sutra, ay nangilabot. Nanigas ang anit niya at nagsitayuan ang kanyang balahibo. Ang kapangyarihang Ozure na pinatunayan ni Demon Alpha ay halos hindi na matatalo. Basta't may ugnayang sanhi ang kalaban, tiyak na tatamaan sila ng kanyang kutsilyo. Katsa! Parang pang-ani ng kamatayan, ang kutsilyong buto ay humiwas sa huling ulo ng dragon. Ang buong gintong katawan nito ay napilas. Nabalot ng katahimikan ang sansinukob. Ang gintong dugo ay lumaganap sa espasyo, parang gintong karagatan. Sinubukang buuin muli ng dragon ang katawan nito, ngunit bawat ulo at bahagi ay muling hiniwa ni Demon Alpha bago pa magtagpo. Wala siyang sinayang na pagkakataon. Sa Dragon Realm, nagngangalit ang mga dragon. Paano ka nakapaglalakas loob patayin si Dragon 1? Ang aming lahi ay hinding-hindi papayag. Ang kanilang mga alulong ay umalangaw-ngaw, nanginginig ang kalangitan. Ngunit si Demon Alpha ay walang pakialam. Patuloy niyang inindayog ang kanyang maliit na kutsilyo. Ang siyam na ulong dragon ay tuluyang gumuho. Ang katawan at anino nito ay naging alikabok at naglaho sa gitna ng gintong ulan ng dugo. Si Dragon 1, ang tanging tunay na Diyos ng lahi ng dragon, ay napatay sa harap ng buong sansinukob. Siya ang unang true God-class creature na namatay sa labanan ng Geno God Beast. Ito ang tatandaan ninyong lahat, malamig na tinig ni Demon Alpha. Ako si Demon Alpha. Sino mang manggahas bumangga sa mga demonyo, hahatiin ko. Mula sa araw na iyon, ang pangalan at pangungusap na iyon ay umalingaw-ngaw sa lahat ng nilalang sa universo. Kabanata 2860.
Hindi ako makapaniwala, si Dragon 1 ay pinatay lang ng ganoon, ang lahi ng dragon, tapos na, ang tinig ng babae ay napakaberde at nakakatindig balahibo. Kahit hindi makita ang katawan ni Demon Alpha sa kalawakan, ang kanyang presensya ay lumulukob sa lahat, tila mayroong demonyo at multong nakatayo sa harapan ng babae. Napabuntong hininga ang pinuno ng Sky Palace at nagsabi, ang tagumpay ay pagiging matapang, pero may tapang din sa pagkatalo. Umaasa ako na makakabangon ang mga dragon mula sa pagkatalong ito. Sana hindi sila tuluyang lumunin ng ilog ng panahon. Ginamit ng mga dragon ang lahat ng kanilang lakas para makagawa ng bagong pinuno, pero basta na lang siyang pinay-repiraso sa kalawakan. Mapanganib na ang kinabukasan ng mga dragon, umiling ang babae na may mapait na ngiti. Sino ba talaga itong si Demon Alpha? Sobrang nakakatakot ang kapangyarihan niya. Sa mga yaman ng lahi ng demon, imposibleng sila ang lumikha ng isang tulad niya. Magulo na ang panahong ito, sagot ng Sky Palace leader habang nakatingin sa malayong kalawakan. Kaaya-aya, napakaaya-aya, kahit hindi ko nakita ang 100 dragon na lumabas ng sabay, nakakamangha pa rin, sabi ni God habang nakatawa, halatang kontento. Teka, kilala mo ba si Demon Alpha? Paano siya nagkaroon ng ganoong nakakatakot na kapangyarihan? Tanong ni Hansen. Umiling si God. Hindi ba sinabi ko na? Hindi alam ng Diyos ang lahat. Katulad lang ako ninyo. Ang alam ko ay ang nakikita ko. Hindi ko pa siya nakikita noon, kaya wala akong alam tungkol sa kanya. Pero may isang bagay akong sigurado. Ano iyon? Tanong ni Hansen. Ang maliit na tuyong buto na kutsilyo sa kanyang kamay ay isang God Personality Armament, sagot ni God ng walang pag-aalinlangan. Nang marinig iyon, nagbago ang mukha ni Hansen. Sa kanyang isip, kung si Demon Alpha ay si Azure nga, ibig sabihin ba'y totoo na sina Ancient Devil at ang mga Azure ay nakatawag ng isang naghihingalong Diyos noon? Iyon ba ay isang God Spirit? Pero paano nila ito napatay? Kahit sugatan, imposible pa rin iyon. Malayo ang agwat ng kapangyarihan nila. Kahit ang Diyos mismo ay nagtatago. Kaya paano nila siya napatay? Maliban na lang kung matapos pumasok si Azure sa universo, siya ang pumatay sa God Spirit at kinuha ang God Personality Armament. Hindi rin matiyak ni Hansen ang totoo, pero lubha siyang nababahala na magkamukha sina Demon Alpha at Zero. Mukhang kailangan kong humanap ng pagkakataon para kausapin ulit sina Ancient Devil at Yasha tungkol sa kung ano ba talaga si Azure. Anong God Spirit ang pinagmulan ng God Personality Armament na iyon? Tanong ni Hansen. Napakarami ng mga Diyos, at hindi ko sila lahat maalala, sagot ni God matapos kamutin ang ilong. Talaga bang ganoon karami ang mga Diyos? Nagtatakang tanong ni Hansen. Kaunti lang ang tunay na Diyos, sagot ni God. Pagkatapos noon, tumahimik na siya. Ang laban ni Demon Alpha ay umalangaw-ngaw sa buong universo. Ang lahi ng demon, na dati kilala lamang sa mga mas mataas na lahi, ay biglang naging pinakatanyag sa buong kalawakan. Alam ng lahat na hanggat sila, nasa Demon Alpha na lang kung hahamunin niya ang Lantern Fight. Sa kapangyarihan ni Demon Alpha, madali nilang makukuha ang rango sa top 10 na lahi. Ang mga kapwa malalakas na paksyon ay tila nakaramdam ng matinding krisis. Iniisip nila na baka wasakin sila ng Demon Alpha anumang oras o sakupin ang kanilang teritoryo at mga xenogeneic space. Samantala, ang ibang lahi ay nakakita ng pagkakataon para makipag-alyansa. Marami na ang nagpadala ng mga sugo para makipagkaibigan sa mga demon. Pero lahat ng ito ay wala talagang kaugnayan kay Hansen. Matapos niya maging butterfly class, wala na siyang sapat na resources para umakyat bilang tunay na Diyos. Kasama niya si God habang pinapanood ang ibang laban. Maliban sa laban ni Demon Alpha at Dragon 1, wala nang ibang nakaka-excite. Ang mga kalahok ay lumalaban lang para matukoy ang mananalo, pero bihirang magsugal ng buhay. Dahil sa sinapit ni Dragon 1, naging mas maingat ang lahat ng elite. Wala nang nangahas na maliitin ang kahit sinong kalaban. Samantala, patuloy na nagwawagi si Golden Growler na parang hindi matitinag na halimaw. Karamihan ay naniniwala na siya ang may pinakamalaking tsansa na manalo sa paligsahan, masigit pa kay Demon Alpha. Hindi na kailangang ilarawan pa sina Sky Palace Leader at Very High Leader. Hindi na sila lumalaban, dinadaan na lang sa usapan at presensya ang kanilang mga kalaban. Walang nakakaalam kung gaano talaga sila kalakas. Nakatuon ang atensyon ni Hansen sa isang nilalang na tinatawag na Lulay. Ginamit nito ang sariling katawan para maging isang butterfly class xenogeneic. Pinaka nakaka-intrigue kay Hansen ay parang pamilyar siya rito. Kasapi ba siya ng Blood Legion? Tanong ni Hansen sa sarili. Interesante si Lulay, komento ni God na may ngiti. Bakit?
Tanong ni Hansen. Mas higit siya kaysa iniisip mo, sagot ni God. Isa siyang tunay na tao. Tatao siya. Kung ganoon, anong balak mong gawin? Pinilit ni Hansen na gawing casual ang tono ng tanong pero sabik siyang malaman ang plano ni God kung totoong tao nga si Lulay. Wala pa akong planong gawin. Hahayaan ko muna. Manunood ako ng laban at hihintayin ang mga kapana-panabik na sagupaan, sagot ni God na ikinagulat ni Hansen. Akala ni Hansen, kapag nadiskubre ni God na may tao, kikilos siya agad. Pero mali siya. Huwag mo akong tingnan ng ganyan. Ako ay Diyos, hindi baliw na aso. Hindi ako basta kakagat kung anong makita ko, natatawang sabi ni God. Tinitigan siya ni Hansen. Akala ko iba ang turing mo sa mga tao. Iba nga, pero ang Geno God list ay tumatakbo ayon sa aking mga patakaran. Kung sisirain ko iyon, kitawa-tawa lang. Pagkasabi noon, ngumiti si God, pero hindi kay Hansen nakatuon ang ngiti. Ikaw rin. Iba rin ang turing mo sa mga tao. Bakit mo pa kailangan magkunwaring isa ka sa kanila? Sinabi ko na, ako ay tao. Walang pagpapanggap, sagot ni Hansen habang simpleng nagkibit-balikat. Magkasundo silang tumigil sa usapan at ipinagpatuloy ang panunood ng mga laban sa Geno God list. Napakarami ng malalakas na nilalang sa universo. Akala ni Hansen, ang tatlong high races lang ang manggenguna, pero mali siya. Oo, maraming deified elites mula sa kanila, pero marami ring malalakas na hindi kabilang sa tatlong iyon, mga lahing hindi pa naririnig ni Hansen. Marami pa palang nakatagong nilalang sa universo. Dapat mag-ingat ako, bulong ni Hansen. Tiningnan niya ang susunod niyang makakalaban, isang butterfly class na tinatawag na Deep Abyss Knight. Malakas ito, nilipol ang lahat ng kapantay na Xenogeneics para makarating sa round na ito. Malakas nga siya, pero hindi niya ako kayang hamanin, isip ni Hansen. Nakakabagot ang mga susunod na laban. Gusto mo bang maglaro tayo ng chess? Tanong ni God habang nag-unat. Sige, sagot ni Hansen. Gusto rin niyang maglaro laban kay God. Kahit palagi siyang natatalo, mas bumubuti ang kanyang galing sa chess. At gaya ng laban, mas marami siyang natututunan habang natatalo. Kaya hindi siya sumusuko. Sa personalidad ni Hansen, hindi siya titigil hanggat hindi siya nananalo kahit minsan. Pagkatapos ng ilang dosenang nakakabaliw na rounds, dumating na ang susunod na laban ni Hansen. Tumayo siya at nagsabi, ay pause muna natin. Itutuloy natin pagkatapos kong talunin ang Deep Abyss Knight. Kita na niya na lamang siya sa chess, kaya gusto niyang tapusin agad ang laban at bumalik. Okay. Good luck, tugon ni God na may ngiti. Tinanggap ni Hansen ang imbitasyon ng Geno God list at pumasok sa Space Battleground.